Buhay pa naman ako. Chubby pa rin. Healthy pa rin ang tenga. I can hear you loud and clear. At fake news, yung kumakalat na chismis laban sa akin, na na-stroke daw ako matapos ako ipatawag ni BBM sa Malacanang. Oh, yan talaga ang statement ng kampo ni Tamba, mga kababayan, na hindi daw totoo ang mga bali-balitang na-stroke siya. Alive and kicking daw si Tamba at buhay na buhay ang kanyang pagkabuhaya. Oh, bagamat mga kababayan, hindi po siya ang mismong nagsalita, kundi ang mga alipores niya. Nasaan nga ba si Tamba? Pero wala kami pake. Oh, kahit pa hindi ka mapakita, Tamba, wala kaming pake. At ewan lang natin mga kababayan ha, kung totoo bang na-stroke itong si Tamba o na-hospital lang. At ingat-ingat din tayo mga kababayan ha, dyan sa mga lumalabas sa mga balita na hindi pa tayo sigurado, baka pakawala lang din nila mga kababayan para ipalabas na fake news tayo. Oh, kaya hindi natin yan pinatulan eh. Pero yung nilabas naman ni Jason sa mga kababayan ay isa lang namang katanungan. Di ba? Sabi ni Jason sa, totoo ba na na-stroke itong si Tamba? Oh. Question lang iyon, fake news agad. Sagutin nyo, yes or no. O di ito, sabi nila mga kababayan, hindi daw totoo pero hindi rin nagpakita. Buhay na buhay daw si Tamba, pero hindi naman sinabing namatay, na stroke lang. Panoorin po ninyo mga kababayan. Pinabulanan ng kampo ni House Speaker Martin Romualdez ang mga kumalat na informasyon na online na siya'y na-stroke. Oh, dalawa na kayo, Arnold Clavio, di ba na-stroke ka din? Tapos mga kababayan, nung nakarecover ito si Arnold Clavio, galing sa pagkakaratay mga kababayan dahil pumutok ang ugat dyan sa batok. Binanatan agad si VP Sara Duterte, kanta-kanta agad na, Shiminet! Oh. Ngayon mga kababayan, siya na nagbalita na fake news daw na na-stroke si Tamba. Hindi naman tayo nagtataka ha, kung na-stroke itong si Tamba base sa kanyang itsura. Pero mayayaman ang mga taong ito mga kababayan, mabubuhay iyan. Masamang damo yan eh. At na-ospital umano. Sabi ni Romualdez, hindi ito totoo at lain lang nitong lituhin ang publiko. Kung wala kaming pake, kahit pa tumira ka dyan sa ospital, nandyan ka man. Ng kanyang opisina na maayos ang kalusugan ng House Speaker at nagagampanan niya ang kanyang responsibilidad sa Kamara. Paano na lang ang ambisyon na maging Prime Minister? Mag-exercise ka, Tamba. Hirit pa ni Romualdez, baka raw may mga detractors ang may pakana nito dahil sa mga nangyaring pagdinig sa Kamara. Anong mapapala namin? So what kung ma-stroke ka? Marami namang na-stroke na mga kababayan, no? Yung mild stroke. Detractor agad. Mapapalitan ka na ba, Romualdez? Pwera na lang kung kumatos. Pero hindi po kumatos mga kababayan. Ang tanong ni Jason, sana stroke ka ba? Yes or no? Ngayon, sagutin mo na lang ng yes or no. Sabihin agad na fake news. Andyan si Tulfo mga kababayan. Ang sabi mga kababayan, tapang daw at tapang at tao. Pero ngayon mga kababayan, tahimik pa sa sementeryo. Binira pa si Sara. So, grabing disappointment natin dito kay Tulfo mga kababayan. Ang sabi niya, gabundok na ang ebidensya laban kay VP Sara Duterte sa paglulustay daw ng pera ng bayan. Diyos mio. Yung katabi mo, Tulfo, hindi mo nakikita ang paglulustay niyan? Matapang lang ito mga kababayan sa mga maliliit na tao. Kagaya natin, pwede tayong birahin na ng mga tulpong iyan. Pero pagdating dito mga kababayan sa totoong problema ng bayan, ngangag-ngag, Tamba, tahimik, luhod si Tulfo. Tatapusin na ngayong araw ng House Committee on Good Government. Wig. BMW, buhok mo wig. Gabyo, eto nang kinantahan mo na siya minute, Anti-Duterte yan mga kababayan Galit na galit siya kay Sara. Palibasa mga kababayan, kapangalan ni Sara Balabagan na nabuntisan niya. Mangkanor. Public accountability ang investigasyon sa paggasta sa confidential funds ng Office of the Vice President. Tinapos na nila mga kababayan ang hearing kay Sara Duterte dahil nakuha na nila ang kanilang purpose masampahan ng impeachment si VP Inday. Di ba masyadong cheesy mga kababayan pagkatapos sampahan ni VP Inday ng impeachment tapos agad ang hearing? Obvious ang mga animal. At Department of Education. Ang Makabayan Block naman naglunsad ng signature campaign para matiyak na matutuloy ang impeachment trial
Ang Makabayan Black ang naghari-harian ngayon sa Kongreso, mga kababayan. Andun sila, no? Pati yung mga rallyista. No, parang in-invade na ang Congress, mga kababayan. Laban sa bise. Hindi na ipatatawag ng House Committee on Good Government and Public Accountability si Vice President Sara Duterte dahil tatapusin na nila ang mga pagdinig nila. Oh, nasampahan na ng impeachment eh. Mission complete. Ganito kahudas ang mga taong ito, mga kababayan. Tungkol sa confidential funds ng bise, may impeachment complaint na raw kasi sa kanya na ang isa sa mga dahilan ay confidential funds din. Kapag ubusad ang impeachment, Committee on Justice naman ang gagawa ng mga pagdinig. Kasi pag na ito po sinumit Itong si Chihuahua, mga kababayan, oh. Kayong mga taga Maynila, sige, iboto nyo pa ang Chihuahuang iyan. Galit din dito si Yorme, mga kababayan eh. Although hindi tayo fan ni Yorme, ha, Isko. Pasensya ka na, Yorme, ha. Pero pabor tayo eh, na binanatan niya itong asong ito, mga kababayan, Chihuahua na ito. Pag nung iboto, ang ungas ito. sa Committee on Justice, automatic paharapin na rin po siya dyan. Ito po talagang purpose na itong Ang purpose ay birahin si Sara Duterte. ginagawa po namin investigasyon ay in aid of legislation. In aid of legislation na lagi ang kanila palusot, mga kababayan. Pero wala. Ipakita mo kung anong legislation ang nagawa mo. Nakafocus na kayo sa Vice President eh. So meaning, mga kababayan, yung batas na ginagawa nyo ngayon ay para lang sa Vice Presidente. Sinong pinagloloko mo, Chihuahua? So, we were able to come up already with legislative bills na ipapasa po namin. Dahil nag-iimbestiga na rin daw ang militar, hindi na iimbestigahan ng komite sina Colonel Raymond Dante Lachica Sige, kantihin nyo ang militar. Pag ito, mga kababayan, pati militar, bababuyin nila. Masu-shortcut ang inyong mga termino, mga buhaya at kayo. Colonel Dennis Nolasco, mga security officer ng bise na pinagbigyan daw ng milyong-milyong pisong confidential funds. Ang inaantay natin, mga kababayan, nung AFP, ipakontempt nila. Dahil ang mga polis, mga kababayan, iniisi-isi nila, mga kababayan, nakokontempt yung ilan. Pero ang antayin natin kapag eto mga AFP, mga sundalo, mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa PNA, ipakontempt nyo. Subukan nyo lang. Nakikita po namin dito, magtataki pa na lang po dito. Oo, ikaw. Ikaw ang nagtatakipan dyan. Nagtatakpan nyo ang inyong purpose talaga. Ang ginagawa nyong investigasyon ay laban kay VP Sara na para ma-impeach siya. Kaya na po namin ng AFP na mag-conduct ng kanilang sariling investigasyon. Di ba ang sabi ni VP Inday? Na after daw, nag-cut, mga kababayan, nag-terminate ang session. Sabi, pasensya ka na, Sara, dahil kailangan namin ng pera dahil mag-e-eleksyon. Ibig sabihin, mga kababayan, tumatanggap talaga ng pera ang mga buhayang ito. Sa pagtatapos ng pagdinig, naniniwala ang chairman ng komite na tinapos may na agad. malianiyang ginawa ang bise sa pondo. Oh, anong basihan nyo? Naglabas na ang COA, mga kababayan, ng unmodified opinion. Ang sabi pa rin nila, na flag ng COA, yan ang basihan. O ngayon, tinanggal na ang flag. Wala nang basihan, mga kababayan, napahiya. Kaya tinapos. Kung ito naman po talaga ay nagamit sa tama, dapat umpisa pa lang. Lahat sila hindi na nagtago Nagtago, hindi sila rumirespeto sa inyo dahil alam nila nabababuyin sila. O ipapakulong, ipapakontempt kahit walang kasalanan, mga kababayan. Basing in their assumption at bintang nila. Dahil in aid of prosecution yan At ang purpose niyan ay para ipahiya si VP Sara Duterte. Yan ang totoo. At bakit si Sara lang? Si Sara lang ba ang may confidential Bakit fund? po inabot kinailangan pa i-contempt sila? Sa huli, Dahil yan naman talaga ang purpose ninyo, mga ungas. Isipin nyo na lang, mga kababayan, kung pumunta sila in the first day tapos kinontempt, tapos hindi matapos-tapos ang hearing na iyan, ang tagal nilang makukulong. may impormasyon, nasa opisina pa ng Secretary General ang impeachment complaint laban sa bise. Sunod itong ipapasa sa opisina ng House Speaker para dalhin sa plenaryo Automatic na yan. at ibato sa Justice Committee para dinggin ito. Pero tingin ni Oh, tapos mga kababayan, anong ginawa nila kay Marcoleta? Tinanggal nila sa Justice Committee ng Congress para walang haharang. Justice Committee Vice Chairman Representative Keith Flores, kulang na sila sa oras kung matutuloy ang impeachment dahil Kasalanan nyo din. Anong kulang sa oras? Ang mga buhayang ito, mga kababayan, ang dami kasing bakasyon. hanggang Hunyo na lang ang 19th Congress.
Kaya naglunsad ng signature campaign ng Makabayan Bloc na layong makakuha na agad ng 106 na boto I-shortcut nila mga kababayan. ng mga kongresista para idiretso na sa Senado ang impeachment at hindi na dumaan sa mahabang proseso sa Kamara. Wala akong alam Sige, madaliin nyo. na nangangampanya to secure the signatures. Walang alam na nangangampanya. Hayagan na nga si Franz Castro na mayroon na doon silang na-convince mga kababayan. Sinungaling ito. Sa Cebu City, nagtipon sa Plaza Independencia ang mga taga-suporta ng bise na tutol sa impeachment. No, hindi lang sa Cebu City. Sa iba't ibang lugar mga kababayan. And although, kaunti lang sila, pinagtawanan sila mga kababayan na kaunti lang kayo. Pero hindi bayad. Meron. Si Marcos, meron ba? Hindi sila makakaliko mga kababayan ng hindi binabayaran. Nakuha pa ng mga rallyista, mga bayaran para sumuporta Protect BBM. Pero ito, initiative ng mga taong yan mga kababayan How much more kung sasali ang mainstream media mga kababayan? Yung mga dilawan, madali silang makapaglikom ng tao mga kababayan dahil grabe ang announcement sa media. Force multiplier yung media Pero dito mga kababayan, sa Cebu yan hindi nga yan lugar ni BP Inday. Gayon pa man, hindi nila kayang pabagsakin si Sara mga kababayan dahil talagang ang babanggain nila ay ang sambayan ng Pilipino at mauulit ang history kapag gagawin na naman ng mga bangag iyan mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.